Hello mga pap, good morning, good morning. Ito po ay Honda Click FI motorcycle 150i. Ang gagawin natin mga pap, ituturo natin sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung paano pag-diagnose ng battery gamit ang MST 900 Pro. Mga pap, yan po gamit ang MST 900 Pro. Paano ba malalaman mga pap sa motor na ito kung may problem na ang battery o wala pa, gagamitin natin ang diagnose tool na 900 Pro. Ipapakita ko sa inyo kung paano pag-diagnose ng battery charging system, ang lifetime o yung paano ba siya nagcha-charge or okay pa ba siya. Gusto ko lang mga papi ipakita sa inyo ang pagda-diagnose para malaman at makita kung good pa talaga ang mga battery, lalo na sa mga motor na ito tulad nito 2000 matatagal na rin, halos 5 years na po, Okay. Honda Click, mga Honda Click mga pap, nandito ang battery sa apakan. Ngayon may ituturo din po ako sa inyo mga pap. Bawal na bawal yung alisin yung takip. Ano yung takip dito sa battery, okay? Papakita natin. Ayan tinatanggal natin. Lagay natin yung takip. Yung takip mga pap. Diba nasa apakan, mababa lang yan mga pap. Mababa lang ang battery na mga Honda Click. Itong takip na ito, wag po nyong bubutasan yan. Wag nyo bubutasan, wag nyo nang tatanggalin. Ang iba po kasi mga pap, tinatanggal na to. Ito na lang inilalanggalin natin yan. Dadiagnose natin, ito yung kilay na tinatawag. Aalamin natin ang battery charging system ng motor na ito, i-share ko sa inyo para magkaroon pa kayong ideya, lalo na sa mga nagmi-mechanic dyan. Totoo ba talagang nadadiagnose to battery charging system or hindi? Paano ba ito nalalaman at paano makikita? Siyempre nalalaman po yan kapag mayroon diagnose. Po ngayon aalamin muna natin ito mga paps, kung ano yung negative, anong kulay ang negative dyan, at anong kulay dyan yung positive talaga na 12 volt at yung galing sa ECU. May mga voltage po yan, i-share ko sa inyo. Gagamitin natin ng multitester. Yun muna ituturo sa inyo, nalalaman. Po, okay. Yan na mga pap, natanggal ko na yung battery. Daiwi. Di pa to original. Ang original po yung magaganda, yung tulad ng ito, OD. Magandang klase po yan. Ngayon, dadiagnose natin. Kasama ito ang multitester natin mga pap, Ang multitester na ito ay ginagamit po ito ng mga auto mechanic, Siyempre, titingnan na muna natin ang situation ng battery. Ito muna ang gagamitin natin. Mamaya yung MST 900, Ganyan mga pap. Kaya pag nagto-trouble kayo mga pap, kailangan talaga ninyong may ganito para aalamin niyo yung battery charging. Battery tester, multi-tester po ang tawag dito. Alamin natin kung anong voltage ngayon. Ayan, tumutunog mga pap, di ba? 13.0, 12.9. Ibig sabihin maganda ang at ito yung ground. Pag nag-green po ang ground yan mga paps. Diba? Ngayon aalamin naman natin ito yung kulay. Ito may kulay na red blue. Yung may red blue, yung kilay po ito red blue. Tutusok natin to kung battery ba siya, parang battery ba o hindi. Ayan, gaground pa kasi hindi po siya, At itong brown, tingnan natin yung brown.
Wala. At yung isa pa, tingnan natin. At itong ano ba to mga paps, white na may orange white, off ground. Wala. Ngayon isususi natin mga pap kung mayroon talaga siya. Oo natin yan, no? Naka-on yan mga pap, ha? 2.0 volt 2.0 volt mga pap. Itong orange white, no? Ayan ha, tingnan nyo ha. At tingnan natin naman itong red blue. Red blue ang diagnose natin ay green, no? Red, blue, green. Next naman natin diagnose itong brown mismo, brown. Papakita natin yung brown. Ang brown po, ang voltage po mga papaliktad lang, intindihan nyo na lang po. 4.5, ano? Ibig sabihin 4.5 ang brown. At ang black, pag sinabing black po mga paps, ito yung ano, sa alam kong battery to. Dapat 12 volt yan. Ayan 12 volt diba mga pap? 12.3. Ibig sabihin ang black white 12.3 from battery. Galing din sa susian mga pap. Ano? Okay, na-diagnose na natin gamit ang multitester, ano? Okay. Pakita ko sa inyo. Okay, nakita nyo na mga pap, no? Mga paps, ang gagamitin natin itong OBD Moto 900 o MST 900 po yan. Ayun, sasaksak natin. Ito yung ginagamit ko sa pagdadiagnose, pagto-troubleshoot ng FI. Kapag wala po kayo nito, mahihirapan po talaga at mahirap pagto-trouble. Hindi po pwedeng hula-hula lang, minsan nagkakamali, ano. Pero pag may diagnose kayo mga pap, madali nyo lang ma-trace ang problema ng motor. Hindi na po kayo kung saan papupunta, kung saan nyo gagawin. Ngayon i-share ko sa inyo mga pap paano pag-diagnose ng battery. Paano lalalaman natin yan, no? Ngayon mga pap, siyempre patay yan. Pag nakasaksak niya, patay. Hindi pa po kasi nakaunang susian. Pag nakauna po yung susian, saka lang yan iilaw. Anong yan? Kita nyo mga pap, nakauna yung susian, kaya nakailaw na yan mga pap. At da-diagnose natin, siyempre diagnostic, hindi po tayo sa diagnose ng pupunta. Papasukin po natin ang battery, no? Ayan yung battery. Ayan, nakasaksak po yan yung battery. Aalamin natin kung ano talaga ang lagay ng battery ito, no? Yan. Yan po, may 5 pong ibig sabihin ng battery system diagnosis. Number 1, battery life diagnose, at 2, status side diagnose, charging system diagnostic, maximum load diagnostic, voltage calibration function. Ayan. Yan po dito tayo sa battery life diagnostic. Ayan. The function require use custom wire. Ayos dito tayo. At ito, ayan mga paps, dito tayo sa nakalapasok sa start system diagnostic. Ayan, nakita nyo mga paps. Current voltage 11.75 volt, minimum voltage at 11.71 volt, countdown 15 seconds. Qualification rate, minimum voltage during system
starting was 6.9, starter vehicle, second, di ba? Yan po, next. Charging system diagnostic naman, pasukin natin. Ayan, charging system, maximum voltage, current voltage, minimum. Ayan, kitang-kita nyo naman mga pap, no? Maximum voltage, current voltage, at yung minimum voltage. Ayan, kaya makikita nyo, alternator, di ba? At next, ayan, ganun pa rin mga pap, kaya ganyan po ang pagdadiagnose ng mga calibrated. Okay, okay, back tayo, back, select field daw okay mga pap. Pinakita lang natin sa inyo kung paano pagdadiagnose ng battery. Ano po, gamit ang MST900 Pro. Ano po, dinadiagnose po ang battery, hanggang saan, kung nalalaman kung sira or hindi. Ayan po, kung gusto nyo po magpa-diagnose ng battery, magpa-throttle body, open lang po si Mechanic Doctor araw-araw. Please subscribe my YouTube channel, please follow my FB page Mechanic Doctor. Open po tayo lagi. Kung nais niyo magpa-overhaul, magpa-top overhaul, wiring repair, install mini driving light, open na open tayo mga paps. Ayan, okay na ano na natin. Pag sa diagnose naman mga paps, pasukin natin diagnostic tools. Honda, start, click. Ayan, pinapasok natin. Tama yung click. Beryl. Ngayon, kita nyo mga papo, i-start natin para malaman natin battery charge. Yan, yan, tinan nyo mga paps, malalaman dyan ang battery voltage. Battery voltage 14.7 for 14.1. Kapag umaandar ang motor, bukas po ang mga ilaw niyan mga paps, no? Ang mga ACU, ang mga naka FI motorcycle, bukas po, kaya malalaman po. Ganyan po mga papa, mga pagdadiagnose ng battery. Kaya pag pinasok nyo po yan, ayan, battery voltage situation, ayan, napakahalaga po ang mayroon din pong pandiagnose, kasi talagang makikita na accurate ko anong nangyayari sa charging system at paano malalaman. Ano po, kitang-kita nyo naman mga pap, di ba? Kaya nga mga pap, kailangan din po talaga kung magpapagawa kayong ng mga motor, sa may mga diagnose, para sure na makikita nyo at ipapakita sa inyo kung ano ang situation ng bawat function ng motor. Tulad nito, nalalaman po kasi lahat. Okay, please subscribe na lang po sa ating YouTube channel, paki-follow na lang po sa FB page, at kung nais nyo po magpagawa, pumunta lang kay Mechanic Doctor, araw-araw open. Okay, maraming salamat. Please subscribe my YouTube channel. Okay.